Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Itong si Abalos, no? Nung panahon ni Bantag, ni Teves, hindi siya nadala na bantay sarado natin yung mga galawan nila, yung mga pinagsasabi nila, pinaggagawa nila. Ito na naman, paulit-ulit na ganun. Panoorin natin. Tingnan natin. Tingnan nyo may PCG pa dyan DILG, PNP, PDEA at PCG. May PCG. Ibig sabihin, sa coastline natin, Coast Guard. Tingnan natin. Once again, ladies and gentlemen, Attorney Benjamin Abalos Jr., Secretary of the Interior and Local Government. Maraming salamat at magandang hapon po. Kaya po kami nagpatawag ng press con ay para i-update na rin ang... Kaya kami nagpatawag ng press con ay para magpa-update po kami. Pa-update po kami. Ano yung i-update natin? Sige nga. Masasagot nyo ba yung mga tanong ng mga media? Po sa nangyaring itong sa pag-aaresto dito sa isang tao, no? Na si Mr. Zarate at of course yung nasa sabat na mga droga. We will give you kung ano pong update sa ngayon at anong pinupursue natin at ano pang nangyayari. May mga bagong updates po kami ibibigay sa inyo. Pero bago po iyon, siguro mag-recapitulate muna tayo. Ano ba yung mga nangyari para sa ating mga kabayang nanonood? Mag-recap daw. Noong pong Abril 15, no, higit kumulang... So, April 15. Okay, 2 days ago. 3 days ago. So, approximately 7:20 ng umaga ay sa isang checkpoint sa Batangas. Checkpoint, umaga sa Batangas, Alitagtag. Sa Alitagtag. Ay dito po ay nasabat ang isang photon na van. No? Photon na van. Okay. At of course, nakita natin na ito po'y naglalaman ng mga droga. Ito po ay kasakop ni Mayor Pongos at ni Barangay nung umaga. Diyan po lahat, kompleto po yung 1.4 tons. So yan daw yung video na pinapakita sa atin. Ayan ito yung van. Ano sabi? Police Brigadier Kenneth Lucas. Tapos si Colonel Samson Belmonte, PD ng Batangas. Oo. Saan yung captain? Saan yung nakasabat? Yan, nandiyan po sa van na yan. Bakit wala yung captain? Di ba captain yung nakasabat? Yung sinasabi. Nung nandiyan po yan, doon na rin po natin nilagay kung saan yung checkpoint, yung bahay na malapit. Doon na rin daw nilagay. Naglagay. Naman pala, I mean, what a very big question kasi kung doon pala. Hindi malayong mangyari na mayroong video talaga kung paano ginawa. Kasi, sinabi ni Abalos dito na from and to, from the start and end, talaga meron daw silang video. Okay? Kaya na lamang tayo na tolda, no? Diyan na lang ibinaba at nilagyan ng tape para transparent sa lahat makita. Mahirap kasi importante ang chain of custody. Kung makikita nyo yan... Pero hindi nila pinakita sa atin yung pagbukas mismo. No? I mean, yung pagbukas nung isa-isa, buong mga nakabox-box na yan. Yung mga pinapakita na lang sa atin yung parang kinikilo-kilo lang na ganon. Nung habang tinatanggal isa't isa, andyan na po ang ating mga tatlong testigo. Si Lito Rendora... Ayan, tatlong testigo daw. Media witness ng Southern Tagalog Journal, no? Si Alfredo Bertola, no, ng Barangay Captain, na tumistigo. Search nyo nga itong pinagsasabi niyang pangalan. At kung di ako nakakamali, si Rosa Paduto Besedillas, no, ng ating fiscal po siya, no? So silang tatlo, from the time galing sa van hanggang binaba, isa-isa, nandyan na po yan, no? Okay, from the time na galing sa van hanggang binaba, nandyan na daw yung mga witness. So, ito yung mga film. Paano yung sa port? Paano doon sa Batangas? Port. May PCG yan. Ito at alam ko marami pa mga team. Naging transparent kami rito. Diyan na rin po, nilagyan na lang mga tolda yan para dyan na nagsimula magbilangan. Dahil ito'y napakarami, mahirap tansyahin dito. So,
tinanong po namin, of course, kailangan... So, kailangan nating intindihin na ayon dito sa kanyang ulat, ito ay on the spot. Alright? On the spot na checkpoint. assess mo yan kung kaano kadami. Puro estimate. On the spot na in act, nasa akto yung paghuli. Alright? So, hindi na kailangan ng warrant of arrest or seizure. Warrant. Estimate lang po iyan, no? Siguro andito si ang ating pong PIDEA, no? Si Asek Gumban, na nagtanong po kami kung more or less experience yung mga kanubaho katabi ito, no? Kaya mamaya makikita ninyo yung mga sinasabi nila dito, very clear. Pakita mo nga yung sinabi ko. Nangyari ito alas 7, dumating ako rito mga alas 12. Yan, yung sinabi ko mismo. Parinig natin sa kanila. Tagal mo naman dumating, alas 7, tapos alas 12. Ulitin mo, pakiulit lang, pakiulit. Ang nahuling mga droga ay more or less, yung ayon sa estimate ng PIDEA, higit po lang, yung approximate ng punto, mga 2 tonelada. Okay. Una niyang sinabi, mga 2 tonelada. Kahit sabihin natin kasi nirarason nila, estimate lang naman yun. Sige, estimate. Pero bakit ang lalaki nung changes? Kasi pag sinabi mong estimate, pulis ka, alam mo yan DILG ka, alam mo yan kung paano mag-estimate na yung estimation mo hindi nalalayo. So, initially, 2 tonelada. And then, nung nandun sila sa spot at nagsasalita si Marcos, 1.8 tons. So, bawas siya ng 200 kilos. Tapos, the next day, naging 1.4. Bawas na siya ng 400 kilos. Naging 1.4. Ganun kayo mag-estimate? Ang lalaki nung discrepancy ng estimation ninyo? Kasi kung estimation, sabihin, I could understand na it is an estimation. Pero kung ang lalaki ng discrepancy ng estimation ninyo, hindi nakapanipaniwala yan. At ito yung more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos. Okay. Standard price. Kasi may ka na may presyo ka na 13 billion. Ibig sabihin, alam na alam mo yan. Kasi, tingnan nyo, on the spot, nahuli, tapos, alam na nila yung estimation na 2 tons, tapos alam na rin nila kung magkano yung, kahit estimation, 13 billion. Pero pag sila tinanong, paano nahuli, sasabihin nila, under investigation pa. Pag tinanong sila na ito ba ay high grade at pure ba ito na shabu, sasabihin nila, under investigation pa. So kung under investigation, paano nyo nalaman na ang worth nito ay 13 billion? At paano nyo nalaman na ito ay 2 tons estimation? Okay. Ngayon, kung maririnig nyo, paulit-ulit ko sinasabi, ito'y more or less, ito'y in-estimate ng PIDEA, higit kumulang, etc. Dahil hindi mo talaga masasabi You just base it on the experience of PIDEA sa nakikita ko. Oo, wag lang malaki yung nyo. Nila, no? Mr. PIDEA, andito ba si... Mag-estimate lang naman, titingnan naman kung number of sacks, kung ilan yung average na laman ng sacks. I-multiply mo lang naman yon. Tapos kunin mo yung average ng per box na yan, yung mostly mga 1 diba? Scientifically, yung pag-estimate niya. So, kung scientific yung pag-estimate niya, multiply, divide, ganito, ganyan. So, hindi talaga dapat nalalayo yung estimation ninyo. Hindi pwedeng 2,000 kilograms tapos 200 kilo yung bawas. Hindi pwedeng sasabihin nyo 1,800 kilos tapos biglang naging 1,400 kilos. Ginamitan mo ng scientific calculations or estimation? Sino niloloko ninyo? Estimate mo rin yung average nun. Kaya yung mga tanga na mga tanga kayo, estimation. Oo nga, estimation. Pero ganyan, ang estimation ng lalaki. Multiply mo siya doon, tapos i-multiply mo siya sa street value ng methamphetamine hydrochloride, which is 6.8 million per kilogram. Yun ang lumabas. Ginamitan ng yung hydrochloride, blah, blah, blah. Kumbaga, scientific ang calculations natin. Hello naman, Na figures. So, in any case, gusto ko lang po natin explain dito. Hanggang sa dumating ganun din po ang nasabi niya. Kung makikita niyo, sabi niya, estimate. Pakitignan mo nga yung sinabi ng ating Pangulo. Pakitignan niyo nga sinabi ni Pangulo. Sila na-offer kayo sa Pangiyoko. Well prepared sila, no? Alam yung
yung sequence ng presentation nila. Alam niyo kung bakit ganyan sila well prepared na naka-ready na yung clip? Kasi alam nila yung mga tumatakbong questions ng taong bayan including the media. So naka-ready yung sequential, alright? O pakita nyo, andyan ba yung sabi ni Abalos, ito pakita nyo yung pinakita, o yung sinabi ko kahapon, ganun. Kasi aligaga na sila, nagigets na ng tao na ito ay malinaw na script. Kaya kahapon, siguro kagabi, pinaghanda nila, ito, ikat yung part ng sinabi ni Pangulo na estimation. Kasi alam na nila tumatakbo sa isipan ng mga tao. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.